feeling ko itong friendship na to, guys, parang isa sa mga close friends nyo siguro ng person mo, chinichika sa iyo kung anong ginagawa ng person mo, anong nangyayari dun sa person mo, lalo na dun sa may umaahas na parte dun sa inyong relationship, kaya kahit papano updated ka. Pero parang itong person mo, parang feeling ko yung person mo nagmamalinis siya sa'yo, and that's because hindi niya pinapatulan. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is feelings reading, ano ang nararamdaman niya sa iyo. So titingnan natin sa reading na to kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. Dito sa deck na to, guys, by the way, combination ng positive and negative energy, general reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga kapiksi. Kung hindi kayo naka-resonate dito, guys, pwedeng yung panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. Alright? So dito, tignan, ito yung mga influences sa relationship nyo, mga kapiksi. For some of you, maaring LDR kayo nitong person na to, pero maganda naman yung communication nyo, no? Nitong person na to, kumbaga parang ang nagdudugtong sa inyong dalawa is yung communication, especially syempre pag LDR, guys, wala talagang means, no, na magkita kayo, lalo na kung nasa ibang bansa. Sometimes maswerte kapag ka nasa Pilipinas lang, nasa probinsya, madali lang umuwi, 'di ba? Bus lang, o kaya kung malayo-layo, airplane. Pero kung bus, 'di ba? Pwede na. Pero kung ibang bansa talaga, yon medyo mahirap magkita, medyo mahirap magkasama. So communication is the key para maging maayos yung inyong relationship, mga kapiksi. And for some of you, pwedeng matibay din yung inyong pagsasama na meron talaga kayong friendship nitong person na to, or pwede rin naman na from friend zone to love zone, ganyan. Kumbaga nag-start kayo as friends nitong person na to, from friends to lovers, ika nga. Alright? And for some of you, aside from this, parang nararamdaman ko rin na meron din kayong magagandang set of friends. Parang nasa isang, lang kayo, nasa isang circle of friends, no? Ng person mo. Kumbaga parang tropa mo, tropa din niya, ganyan. Kaya, parang matibay. Kumbaga parang feeling ko matagal na kayo magkakilala. Matagal na kayo nitong person mo. Nung mga friends years pa lang kayo. Nagets niya ba? Mga tropa years pa lang before kayo naging magjowa or maging kayo nitong person na to, kaya medyo malalim yung inyong pinagsamahan, mga kapiksi. Alright? So yan yung mga influences, no, sa relationship nyo. Pwedeng nakaka-influensya din yung friends nyo sa relationship nyo, mga kapiksi, whether positive or negative, kayo lang din yung nakakaalam, guys. So tingnan natin yung mga energy naman sa inyong sitwasyon nitong person mo, kung positive or negative. Ayan, meron tayong seduction energy, meron tayong Cupid's arrow, and meron din tayong a girl with a snake. So eto, guys, pwedeng he, she, or she yung inyong relationship, guys, pero may nanunukso, mga kapiksi. Merong nanunukso sa pwedeng sa'yo or pwedeng sa person mo, pero most of the time sa kanila, no? Kasi kaya kayo nanonood ng tarot reading kasi nga parang naguguluhan kayo sa inyong mga sitwasyon. So for some of you, guys, pwedeng may umaahas sa relationship nyo, may tukso sa kanyang paligid, mga kapiksi. Third party, ahas, yan, ganyan. Sorry for the term, no, pero ahas, yeah. So parang tinutukso-tukso yung person mo. Very attracted itong person na to dun sa person mo, and tinutukso-tukso niya. Not sure if gusto niyang agawin or gusto niyang ma-attract sa kanya yung person mo, dahil may gusto siya, meron siyang intention dun sa
person mo, mga kapiksi, okay? And then parang kayo naman, parang umaasa kayo na sana hindi matukso yung iyong person, and parang nandun pa rin yung faith mo, tiwala mo dun sa person mo, na kahit na magkahiwalay kayo dahil LDR kayo, kahit na hindi kayo nagkikita, kahit na may iba siyang kasama, na parang magstay siya loyal and faithful sa inyo because you simply love the person, mga kapiksi, and malakas yung tiwala mo dun sa person, mga kapiksi. So pwede yan mangyari, guys, no, na kahit na sino pa yung makasama ng person mo, mananatili siyang loyal and faithful sa iyo. Syempre dasal, mga kapiksi, and kailangan maganda din yung perception mo about your person and yung perception mo about sa sarili mo. So sa mga subliminals natin, guys, just in case na naka-resonate kayo dyan, meron tayong subliminals na pampaloyal. Una, para maging loyal ang person mo sa'yo. Pangalawa, yung para ikaw yung piliin, para kahit na meron pa rin maaligid-aligid sa kanya, ikaw at ikaw pa rin yung pipiliin ng person mo. Pampawala ng balakid, no? Kasi ito yung considered na balakid, itong mga ahas na to. Pampawala ng third party, just in case na na-confirm mo na third party talaga ito. Okay? So, yung apat na subliminals na yun, guys, if ever na naka-resonate kayo sa ganitong klaseng energy, pwede nyo pakinggan yun, mga kapiksi, para makatulong na maging loyal and faithful sa yung person mo, especially sa LDR, and kayo pa rin ang pipiliin ng person nyo. Actually, kahit hindi LDR, guys, no? Basta meron kayo nararamdaman na umaahas sa relationship nyo, pwedeng nyo pakinggan yun, mga kapiksi. Alright? So, tingnan natin, guys, kung anong nararamdaman sa inyo ng person nyo. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umudlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, no, dahil Christmas season ngayon, may Christmas sale tayo, naka-flash sa screen nyo, guys. Magbibigay ako ng 10% discount plus 1 free pampaswerte subliminal, guys, sa lahat na mag-avail ng course from December 1 to 31. Kaya mag-avail na kayo, guys, habang may sale pa tayo. Meron din tayo, guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Aquarius, guys, kayo ay represent ng Queen of Swords sa ating spread. Ito yung ating love energy or feelings energy, mga kapisi. So, ito, guys, nakikita natin ng positive and negative energy. Ito, yung iba sa inyo, guys, feeling ko nararamdaman nyo na merong something dun sa person nyo, pero itong person nyo, pero itong nararamdaman nyo, guys, parang hindi kayo makatulog, hindi kayo mapakali, no? Nandun yung insecurities, kinakain kayo ng insecurities, yung iba sa inyo nababalisa, nag-iisip what's happening dun sa person mo. Feeling ko, itong friendship na to, guys, parang isa sa mga close friends nyo siguro ng person mo, chinichika sa iyo kung anong ginagawa ng person mo, anong nangyayari dun sa person mo, lalo na dun sa may umaahas na parte dun sa inyong relationship, kaya kahit papano updated ka. Pero parang itong person mo, parang feeling ko yung person mo nagmamalinis siya sa'yo, and that's because hindi niya pinapatulan. Pwede kasi na yung third party or yung umaahas, yung nanunukso sa kanya is may gusto sa kanya pero ayaw naman ng person mo, okay? Because your person, parang hindi siya kompleto nang wala ka sa buhay niya. Kumbaga, this person will always choose you no matter what, mga kapiksi. Yung person mo, masaya siya sa'yo, no? He or she finds happiness. Nararamdaman niya yung completeness
sa iyo. Kumbaga parang feeling niya kompleto siya kapag ka ikaw yung person niya, hindi yung other person. Pwedeng na-excite lang siya siguro dun sa, kumbaga parang na-excite siya kasi may nagkakagusto sa kanya, parang feeling pogi, feeling maganda, ganyan. Kasi 'di ba syempre kapag kami nagkagusto sa iyo, parang meron pa palang pwede magkagusto sa akin, yung ganon na type of thinking siya, pero not to the point na parang papatulan niya yun because your person, parang feeling ko mapagkakatiwalaan mo tong person na to. And eto guys, ang nararamdaman natin dito sa inyo is mapagtatagumpayan nyo, mo-overcome nyo itong crisis na to, kung masasabi man or matatawag man na crisis ito sa relationship, kasi nakikita natin na yung person mo, malungkot siya na LDR kayo, no? Nandun yung somehow malungkot siya, pero parang hindi yun enough na reason para patulan niya yung nagkakagusto sa kanya, mga kapiksi, kasi parang sa kanya ikaw yung safe haven niya, ikaw yung wish coming true para sa kanya, ikaw yung fulfillment ng wish para sa kanya, ikaw yung star sa gabi niya, ikaw yung nagdadala ng liwanag sa buhay niya, mga kapiksi. Ayan, LDR. Kaya parang itong person mo, kahit masakit sa kanya, kung masakit sa'yo na LDR kayo guys, masakit din yun sa person mo, and tinitiis niya lahat ng temptation, mga kapiksi, para lang patunayan sa'yo na hindi siya guilty. Okay? Para sa kanya, hindi siya guilty, mga kapiksi. Meron tayong presence ng fire sign dito, fire element, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring fire element yung person mo, mga kapiksi. Itong person mo, parang medyo mature din itong mag-isip, no? Kumbaga parang hindi rin siya basta-basta gagawa ng bagay na alam niya na ikasisira ng relationship nyo, kahit na may temptasyon sa paligid niya, mga kapiksi. So pwede natin na masabi, if ever man na nakaka-resonate kayo dito, pwede nating masabi na itong person mo talagang responsible siya na type of person, and hindi siya basta-basta, matibay ang kanyang resistance sa mga tukso, mga kapiksi. So keep on affirming that guys, and alisin nyo yung duda. Kailangan nyo magkaroon ng tiwala sa isa't isa in the first place, diba? Tinanggap nyo na LDR kayo, so pagka actually kahit nga hindi LDR, diba? Basta naging in a relationship ka, nandun palagi yung 50% risk na pwedeng magloko talaga yung other person, mga kapiksi. So tinatanggap mo yung risk na yon, mga kapiksi. Okay, yung 50% chance na yon, pero para hindi siya mangyari, dapat yung focus palagi dun sa magagandang side ng relationship, mga kapiksi. Alright, so ipagdasal nyo guys, and again, pwede kayong makinig ng mga subliminals natin dito guys, noong ginawa ko yan. Pwede nyo i-combo-combo. Ginawa ko yan para talaga makatulong sa mga may problema sa relationship, and marami na rin tayong success stories dyan guys. Gamitin sa mabuting intention lang, wag sa kalandian. Okay, kung alam nyo na makasira kayo ng relationship, wag nyo pakinggan, kasi babalikan din naman kayo ng good karma. So make sure na gamitin nyo sa mabuting intention lang, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Aquarius, if ever man na naka-resonate kayo dito sa reading na to. Ito pala yung ating 2024 kapalaran guys. Kung nyo pa napapanood, panoorin nyo na, super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.